Hello guys, good morning. So, time check natin ay 5:30 ng umaga. So guys, nandito ako ngayon sa May Manukan. Ayan. Kakagaling ko lang guys doon sa mga baboy, mga alagang baboy natin. So, yun yung nanganak ng 18. Tapos yung buhay natin ay 16. Pinakawalan ko na sila ngayon guys doon sa may inahin. Hindi ko na kinulong. So doon na muna sila. Tatry ko muna kung magandang resulta at pwede na silang isama sa inahin ng maghapon. Yung hindi na ako magbuhat-buhat o maglipat-lipat. So guys, ito yung update natin sa ating area. So guys, dahil sa sobrang init, dahil sa El Nino, so ito guys, sa likuran ko dati kulay green yan. Ayan. So guys, kung titingnan nyo, may konting green pa. So pero halos 80% ng dahon ng ating mga damo dito ay puro patay na. Yan guys, halos kawawa na yung mga baka doon sa dulo, wala makain na maayos. So guys, videoan natin, titingnan natin, update ko kayo. Tapos guys, update ko rin kayo dito sa alaga naming mga manok na broiler 45 days. So tara guys, samahan nyo ako. So ito naman guys, yung nakalimlim natin, mayroon pa ditong 10 itlog. 8 na lang pala. Ayan, kasi yung mga itlog ng pato ay halos walang similya, 7 piraso yata. Tapos may 3 tayong diyan, Rhode Island Red na pinalimliman. So sinilip ko yun guys nung nakarang araw. Okay naman, may similya. So dito guys, dito tayo sa loob ng ating mahiwagang kubo. Yan, binuksan natin yung ilaw at naka-electric fan pa pala to magdamag. Lamig-lamig, nag-electric fan pa. Pahingayin muna natin to guys. Nakalimutan kong patayin kahapon. Pero tuwan-tuwa kayo dahil malamig, no? Sinisipon tuloy kayo. So ganyan guys pagka na-expose sila sa lamig. Pero matibay naman to sa sa lamig ang pag naka 45 days na. Kasi yan guys, okay lang yan sa kanila. Kaya lang sisipunin talaga sila. Dami tuloy ang naubo. Kasi guys, ito magdamag, hindi ko na yan sinarado. Tapos dito naman guys yung ating so yun guys yung ating mga pambinta. So ito naman yung alaga natin guys, 20 days old na to. So may ilaw pa rin yan. So mayroon tayong mortality guys. May patay na isa. Ayan. So, ito siguro yung hindi ko alam, baka naipit ito. Pero wala siyang pagkain eh. Walang laman yung tiyan niya. Silipin natin to guys. So ito guys, 110 heads ito. So mayroon na tayong nabawas dito na mga 10 kasi mga mahihina talaga sila.
Ano, malamig. So, ito naman guys ang lamig, hindi naman nila ano yan, kayang-kaya naman nila yan. So, ito guys, may natira pang bansot. So, sa 110 heads nito guys, maraming bansot, maraming mahinang kumain. Pero, hindi katulad nung unang, pangalawang batch natin dito. Napaka ano, daming patay. 110 over 200 130 ang patay doon guys. So ito naman napakababa ng mortality nito. So ito guys, wala nang pag-asa to, mamamatay na to. So ano natin guys, open natin tong area. Papalit tayo ng tubig, lalagay ng pagkain para maghapon silang may makain. Pero ito guys, ang ating manok dito ay 2 times a day ko na lang to pinapakain, umaga hapon na lang. Umaga hapon na lang to guys, kasi mauubos ang laman ng bulsa natin dito. Masyadong malakas kumain yan pag hinayaan mo ng kumain. Pag ma-over naman sa laki guys, marireject din. Siyempre yung tao ay bibili lang 1 kilo at kalahati. Kung bibigat siya ng 2 kilo, 3 kilo, mabigat din sa bulsa. So guys, stay tuned muna. Lalagay muna tayo ng pagkain. Yun na guys, naglagay na tayo ng pagkain. So, binilagay natin 2 kilo yan. So, yung tubig yan naka-ready. May 2 dyan. So, mamaya na natin ilagay yung 2 bago. Paubos muna natin tong 2 tubig. Tapos ito guys, nilagyan ko na rin to ng tig 1 kilo. Yan. So, hanggang tanghali, chichikin natin mamaya. So, ang tubig naman dyan guys ay 1 kalahati. So ito kasi may iron to. Nilagyan natin yan ng 10 patak. Mahal. So paubos muna natin yan. Ikaw. So guys, ito yung bigat nila halos na sa 500 to 600 grams na rin yan. So, pagdating ng 30 days niyan, diyan mo na makita yung sobrang bigat na nila. So, hindi natin yan pinipilit na lumaki kaagad kasi mahirap i-dispose. So, hindi pa ganoon kalakas yung ating mga bintahan dito. Mahina pa. So, ito naman guys, naka-ready na yung pagkain natin. Yung feeds para doon sa baba. So dadalhin natin to doon mamaya. So yung si Kenny Roger pala guys, hindi pa natin nabigyan ng pagkain. Kukuha na natin dito. Special yung na yan kasi doon tayo kukuha ng palahi. So yan lang guys yung pagkain niya. 2 dakot lang yan. So, lagyan natin. So ayan guys, may tubig na siya. May pagkain na feeds. Yan yung kanyang asawa na hindi pa nangingitlog.
So yan guys, lipat tayo sa kabila. Kasi nandun yung ating mga biik. So guys, alam nyo, yung buhay farmer na nag-aalaga ng hayop, napaka-exciting. Nakakapagod. Nakaka-exciting kasi lalong-lalo na guys, pag mayroon ka mga pinapalimlim na gusto mong mapisa. Excited ka. Lalong-lalo na may inaabangan ako doon na mapisa. Sana ito ay 2 to 3 days mapisa na. Silipin natin guys. Wala pang sisiw. So dapat guys, mauuna yung sisiw na itlog ng manok. Ang problema, hindi pa siya lumalabas. So dapat 19 to 20 days lang yan, pisa na. So sana naman guys, kasi Rhode Island Red, 5 yan ang aking sinubukan. Galing yan sa tropa. Tapos ngayon, yung 3 ay parang bugok pala. Bugok, walang similya, walang laman. Ayun, nilagay ko sa rep. Ipiprito na lang yun ng mga bata. Yan guys, yung automatic screen door ko. Manual pala, manual, hindi siya automatic. Yan, sarado na. Oops. Parang may naipit na doon guys ha. So baba tayo. Silip tayo doon. So guys, tumakbo ako. Ito sisilipin ko. Kasi humiga na naman to. Unang araw kasi guys na sinasama ko na to sa kanyang inahin. So bilangin natin guys, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Kanina kasi guys, pag galing ako dito, nagpapadidi pa to. So ayan guys, yung ating pinakamahina dati. Survivor. Yan. So ayan na ngayon guys, yung mga kapatid niya. So 3 yan guys ang mapayat natin. Ito pa isa. So sana naman guys, ito ay walang mabawas. So pang 6 days old pa lang nila ngayon guys. So ito yung kanilang tae buo-buo. Kasi ito ang ginagawa ko, naka-Apralite to. Unang araw pinainom ko na ng isang sachet na Apralite yan. Tapos pang kinabukasan, nag-mix ulit ako ng Apralite, nilagay ko sa pagkain. So ngayon, ito naman, siguro sa 7 to 8 days, every 2-3 days, maglalagay ako ng Apralite sa kanilang mga kainan. So malaking bagay pala guys, pagka nag-maintain ka ng Apralite, kahit pa isa-isang sachet, ihalo lang sa pagkain nila, tunawin ng tubig. Napakaganda na. So ngayon, masusubukan natin tong nila sa lamig. So naglagay na rin ako ng ilaw dito. Tapos ito naman sa araw guys, para sa inahin yan. Mamaya pagka mainitan, lalagyan natin ng yan. So tanghali, tatanggalin natin tong mga biik, lagay natin sa kulungan, tapos papaliguan. Tapos mapaliguan tong inahin, lagyan natin electric fan. Pag natuyo na yung ating sahig, saka natin ibitawan ulit yung mga biik natin. So ayan guys, ito yung ating mga alagang mga manok. Ayan, malalaki na sila, 2 months old. So tatry natin guys, maglagay ng may mais.
nabuo, hindi crack kung kakainin nila. So lagay muna tayo guys ng pagkain. Ayan sila oh. 44 heads pa to guys, sa dating 62 heads. Wala. So ayan na guys, naglagay na tayo ng pakain. So mayroon tayong isang mahina doon no, sa dulo. Tapos guys, ito may halong mais to na hindi nabuo, hindi na crack. Try natin kung kakainin kasi yan guys, may dalawang sako ko doon. Hanapan ko ng mulinuhan, ipapakrak ko. Ihalo ko sa feeds. Kasi pampataba daw ng ano yon, ng manok. So guys, ito na naman yung ano, inahin natin, nagpadidi na naman sila. Yan. Bait lang. So medyo panatag na yung loob ko diyan. Hayaan na natin sila dito. So sa umaga dito natin ilagay, tapos mamayang gabi ikukulong natin dito. Tapos mga hating gabi tatry natin ulit ipakawalan. So importante kasi guys yung makadidi, namang dumidi yan sa inahin. So siguro 3 araw yan makita natin yung pagbabago. So itong inahin guys, alagaan na lang natin sa pakain, inom ng tubig. So ito naman ay nakalimit sa kanya yung 5 kilo hanggang 7 kilo kada araw. So ito ay pinapakain natin ng halos 5 beses hanggang 7 beses sa isang araw. Kaya lang hindi natin guys minamaksimum ngayon, gawa ng tingnan nyo naman ng katawan. Kakatakot baka mamaya ma-stroke. Pag mainit, yun, diet muna. Baka mamaya kawawa na naman sa magkatay tayo ng alanganin. Tapos guys, ito yung ating yan guys, bibili tayo ng Bitrasin Gold mamaya. Mag-harvest tayo ng gulay, magugulay tayo ng laswa. Ayan So mayroon tayong makukuhang mga ilang pirasong okra dito. So harvestin natin guys, kukuha tayo pang gulay. Maglaswa tayo. Yan na guys, nakakuha tayo siguro mga 8 piraso dito, binulsa ko muna. Yung may mga scavenger okay lang yan. So guys, mamaya pabili ako Bitrasin Gold, siguro kahit 3 sachet. Kailangan talaga ng Bitrasin Gold to mga to. So mayroon tayong ordinaryong Bitrasin, hindi talaga obra, mahina. So kailangan natin ng malakas. Yun Kasi mayroon tayong mga yun yung mga naka-ub-ub na yun, medyo yan, alanganin na. Sakit yan, sakit. Yan. So 3 yan. So pag hindi yan maagapan, patay. So mamaya bibili tayo. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang yung ating video. So sa mga baguhan sa ating channel, paki-like, share, and subscribe po. Ako po si Idol Jun Official na naglalambing po sa inyo. Sana naman wag niyo kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat po ulit. Paki-click na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng video yung ina-upload ko araw-araw. So maraming salamat po and God bless po.